Okay. So, ulitin natin, continue natin na may nag-complain din at nagsalita din sa Rappi Tulfo. Anong sabi niya? Sinasauli daw po ng Stanley's Car Rental ang mga sasakyan na may mga damage. Kaya nga po, very important po na alam nyo rin po ang inyong mga obligasyon at kung paano po ito may iwasan. Nakalagay po sa kontrata na pinirmahan na once na force pull out, yun po ay at is na. Kung ano pong itsura ng sasakyan, ganun na rin po yon. Pero hindi po namin yung ginagawa dahil nga po lagi kami may konsiderasyon. Okay? Hindi po namin yung ginagawa. So, dapat po, pag nagpo-pull out kayo, 1 month muna bago po i-pull out para maayos po ang mga sasakyan. Okay? Naunawaan ko yung umabot talaga ng straight 3 months na hindi talaga nagbayaran. Lalo pa na, nung time na magbabayaran na, nag-change po kami ng business model. Naunawaan ko ang galit na yon. Okay? Sobrang nauunawaan ko yon. Humingi ako ng pasensya kasi nadamay kayo sa time na binabago na namin ang business platform, ang business namin. So, nauunawaan ko ang galit na yon. Pero dun sa nagsabing, ay kasi, isinasauli na may damage ang sasakyan. Unang-una po, lahat po ng sasakyan may comprehensive insurance. Kung hindi man po namin yan napaayos, may insurance po yan. May insurance po kayo na pwedeng gamitin para ipaayos po ang inyong mga sasakyan. Pero kami po ay lagi po namin pinapaayos ang mga sasakyan bago ibalik. So may time. May time pa rin na pwede nyo ibalik sa amin ng mga sasakyan para ipaayos. Pero po yung babaeng nagsalita doon at sinabi na sinauli ang sasakyan na may damage, nung time na nagsalita po siya noon, alam niya po na nasa kasa ang sasakyan. Kasa, Toyota Kasa. Dahil po sa fuse at sa nagpalit kami ng clutch. Alam po yun, chinek po yun ng Toyota bago niya kinuha. Na-eri na, galing na pala sila ng Rappi Tulfo, nung tinawagan na siya na pwede niyo nang kunin, kaya pala nung kausap kita, madam, harap-harapan kita kinausap at sabi ko, ma'am, ang payment po namin ito is after 6 months na po kasi hindi pa po talaga kaya ng company. Pero kung mayroon po kami, ma'am, sige po, madam, ikaw pong nagsabi dyan, na taga Laguna na nagsabi, na ang sasakyan mo ay ibinalik sa'yo na may damage, hindi mo pa po nakukuha nung time na yon. Okay, nasa Toyota Kasa po yon. At nang pumalik ka doon, hindi namin alam na nag-Rappi Tulfo ka. Okay, para sa'yo to, madam. Okay? Hindi ko alam, ang sabi ko, ma'am, ito po ang babayaran namin sa inyo. Magkano ang kuha namin ng sasakyan ninyo? Nasa 35,000 a month. Wala kayong trabaho doon. Yes, may delay. Okay? Yes, may utang. Utang pa rin po yun at babayaran. Ma'am, ito po ang babayaran namin sa inyo. Okay lang po. Ma'am, after 6 months na po talaga dahil po pinaliwanag ko kung anong ginagawa nating programa. Baka gusto niyo po, ma'am, i-on call na lang po natin sa Laguna ang unit po, ma'am. At 80% sa inyo, 20% po sa company para po maka-start na magbayad. Anong sabi niyo po? Ay, hindi na. Hindi ka na rin makatingin sa mata ko kasi po pala, nagpatulpo ka na. At ang sinabi mo doon, ibinalik sa inyo ang sasakyan na may mga damage. Yun ang sinabi mo. Sabi ko, ma'am, kukuhaan na rin po kita ng insurance. Ipa-file ko na rin po ito ng insurance. Okay po, ganyan. Babawas na lang po natin, nasa 30 plus po ito. Okay ka ng okay. Tapos, April 1, nakita namin, nasa Rappi Tulfo at sinasabi nyo pong ibinalik sa inyo na sira ang sasakyan nyo. Ang sabi namin, may mga light scratches. Rinipaint namin ang sasakyan nyo. Nung unang month pa lang na nagka-problema sa clutch, pinagawa namin ang clutch. Ba? Pinagawa agad namin ang clutch, ma'am. Hindi kayo nagbayad kasi dinidak yun. Okay? Kaya wag niyong sasabihin na ibinalik sa inyo. Nung kinuha niyo po sa amin ang sasakyan, may mga scratches pa. Ang sabi namin, ibalik niyo na lang po. Sabi niya, oo, okay lang. Hindi ka na makapagsalita ng maayos. Bakit? Galing ka na pala kay Rappi Tulfo. Ang tanong ko sa inyo, ma'am, paano pag nabayaran na, natapos na? Kaya niyo po bang sabihin kay Rappi Tulfo na pakidelete na nito? Kaya niyo po bang gawin yon?
Kami sa lahat ng problema, lahat ng pagmumura niyo, lahat ng galit niyo, sinasagot po namin kayo, ina-address po namin kayo nun. Ang tanong ko lang ganito, alam niyo na nagbabayad, okey? Alam niyo na nagbabayad sa inyo, alam niyo na nagde-delay lang, pero magbabayad. Ang tanong ko lamang sa inyong lahat, after sa ginawa niyo ngayon, 'pag na-settle na 'yan, magma-monthly, nagde-daily ako sa iba, basta kaya ng sales namin at nakakaluwag ngayon at ginagawa ng paraan. Ang tanong ko lang, ano ang impart niyo para makabawi ang kumpanya namin? Ano ang parte niyo sa amin? Kasi alam niyo naman hindi kami manloloko, hindi namin kayo niloloko, delay lang kami. Alam niyo 'yan sa mga sarili niyo. Ang tanong ko lang sa inyo, paano natin 'to ise-settle na pinahiya niyo kami nationwide? Sinira niyo ang pangalan namin nationwide. Alam na alam niyo 'yan sa mga sarili niyo na hindi pa kami sarado. Nagbabayad at magbabayad. Ang tanong ko lang, paano niyo kami tutulungan na mas mapabilis makapagbayad sa inyo? Sa palagay niyo 'pag pumunta si Rapi Tulfo, may mahuhugot siya, anong huhugutin niya sa amin, mga damit namin? Hindi niyo ba 'yun naisip? Na dahil sa ginawa niyo, mas pinahirapan niyo ang negosyo namin. At dahil nahirapan ang negosyo namin na 'yun lang ang way para makapagbayad sa inyo, mas lalo kaming mahihirapang magbayad. Magpadala ka ng accountant, magpadala ka ng abogado, magpadala ka ng lahat na puwede mong ipadala para itingnan kung kayang magbayad ng sapilitan, puwede niyong gawin, okey? Ang gagawin lang naman ipapa-sheriff, okey? Kung may kayang ibayad, okey lang naman. Papa-sheriff lang naman, titingnan, kumikita baga ang kumpanya, kung hindi, makikiusap kami na tuloy-tuloy pa naman ang kumpanya, moving pa naman kami, nagtatrabaho pa naman, padahan-dahan nababayaran. Ang importante nakabalik ang inyong mga sasakyan. Nakabalik ang inyong mga sasakyan. At karamihan ng mga sasakyan na nandiyan sa inyo, kumita naman po kayo. Kaysa naman sa nakatambay lang yan sa mga bahay nyo. Nung nakatambay yan sa mga bahay nyo, nagbabayad pa rin naman kayo ng monthly ninyo. Nung kami tuloy tumulong na sa pagbabayad ng sasakyan nyo at nagkaroon lang ng delay, na galit kayo, nung mga sasakyan nyo nakatambay lang sa bahay nyo, hindi kayo nagagalit sa mga asawa nyo na nakatambay lang ang mga sasakyan nyo at walang pakinabang. Diba? So ngayon, ikaw ma'am, nasabi mo nga, hinuhulugan pa pala yung sasakyan ninyo. Okay? Nakipag-usap kami sa inyo ng maayos, tapos makita namin nasa Rapi Tulfo ka, at sasabihin mong may damage ang sasakyan sa'yo na isinauli. Then after Rapi Tulfo, nakikiusap ka ngayon na baka pwedeng makapag-partial ng kahit 20,000. Sinong matutuwa na pinahiya nyo kami? Tapos pagka-umaga gusto nyo ng maningil, after nyo kaming pinahiya ng pinahiya, paano pa kami makakausad agad-agad sa negosyo namin? Baka tapos nyo kaming tawagin na scammer, patapos nyo kaming tawagin na manloloko, tapos ko ihingi kayo ng, "Oy, bayaran mo na ako." At sa impact sa mga anak namin na tinatawag nyo kami manloloko, 'di ba? Hindi nyo yun inisip. Hindi nyo naisip nung time na mas kailangan nyo ang tulong namin, mas kailangan nyo ang extra income na ibinigay sa'yo, nung ibinigay sa inyo, at nung nagka-delay lang, wala na kayong pakialam sa mga sasakyan ninyo, basta ang gusto nyo bayaran na. Yan ay may mga insurance po. Pasalamat kayo walang napatay ang sasakyan ninyo. Wala tayong naging aksidente, okey? Eto ma'am ay para sa'yo na taga Laguna, isa-isahin ko po kayong sagutin. Iisa-isahin ko pong sagutin ang inyong mga reklamo.